Magandang araw sa lahat. Ako nga po pala si Ginoong Caballes at magtatalakay patungkol sa sanaysay, tungkol sa kahulugan, uri, elemento at bahagi nito. So sa pagganiyak natin ay sanaysay sa larawan. Suriin ang mga dalawang larawan, sagutin ang tanong batay sa nilalaman, at ihambing ang mga maaaring paraan sa pagsulat ng sanaysay para sa bawat isa. Sa inyong kasagutan ay gagamit kayo ng anumang Word documents or WPS Office para sa inyong sagot at doon nyo ilalagay ang inyong mga sagot. At doon nyo i-post sa GCR na aking pinost. So, para sa gabay na tanong, ang una, ano ang pinakita sa larawan? Pangalawa, alin sa dalawang larawan ang mas seryoso ang tema at bakit? Pangatlo, kung isusulat natin ang mga sanaysay batay sa dalawang larawan, ano ang magiging pagkakaiba nito sa tono at estilo? So, bibigyan ko kayo ng 10 minuto para sagutan ito. So, ayun no, sana nakapost na kayo sa GCR na gawain na pinost ko dyan sa GCR. So, ano nga ba ang sanaysay? Ang sanaysay ay isang uri ng sulatin na nagpapahayag ng pananaw o opinyon ng pagsulat nito. Ang isang sanaysay ay may focus sa iisang diwa at paksa. Ang mga sinaysay ay may layong magbahagi ng impormasyon, magpahayag ng nararamdaman, magbahagi ng opinyon, manghikayat ng ibang tao, at iba pa. Ang sinaysay ay isang masining na makabuluhang paraan upang pagpapahayag ng ginamit upang mailahad ang kaisipan, damdamin, at pananaw ng isang tao hinggil sa isang tiyak na paksa. Isa itong uri ng sulatin na karaniwang nasaan yung tuluyan o prosa, kung saan may malinaw na istruktura at lohikal na pagkakasunod-sunod ng mga ideya o tinatawag nating banghay. Hindi tulad ng mga kwento o tula, ang sanaysay ay hindi katahang isip, kundi batay sa karanasan, opinyon o obserbasyon ng manunulat. Mahalaga sa sanaysay ang magkaroon ng iisang focus o tema, isang sentrong ideya na iniikutan ng lahat ng bahagi ng sulatin. Halimbawa, kung ang sinaysay ay tumatalakay sa kalagahan ng edukasyon, dapat na lahat ng talata ay sumusuporta o may kaugnayan sa temang ito. So, in this way, nagiging mas malinaw at epektibo ang mensaheng nais iparating ng manunulat. May iba't ibang layunin ng pagsulat ng sanaysay. Maaari ito ay bahagi ng impormasyon, magpahayag ng damdamin, maglahad ng opinyon, o manghikayat ng pagbabago sa pananaw o kilos ng mambabasa sa pamamagitan ng sanaysay. Nagiging kasangkapan ang wika upang makikipag-ugnayan, makapagpabatid at makapagbigay linaw sa mga isyong palipunan, personal o kultural. So, dadako na tayo sa uri ng sanaysay. Mayroong dalawang uri ang sanaysay. Una is we have formal na sanaysay, and next is the formal na sanaysay. So, ang formal na sanaysay ay may maayos na pagkakasunod-sunod at gumagamit ito ng mga salitang akma sa paksa. Ito ay batay sa pananaliksik at pag-aaral. May seryoso o formal na tono ito ukol sa paksa nito. Ang formal na sanaysay ay isang uri ng sulatin na gumagamit ng seryoso at maingat na wika. Karaniwan itong naglalaman ng mga impormasyon o argumento na batay sa pananaliksik, datos o mga pag-aaral, kaya't mas pinagtutuunan ito ng lohikal at kayusan. Ang layunin nito ay magpaliwanag, magsuri o magbigay ng impormasyon sa mga akademikong paraan. Dahil dito, ginagamit ang formal na sanaysay sa mga sitwasyong pang-akademiko o it's we say na professional, like speeches, researches, articles, and journals. So, example of formal na sanaysay ay yung nga tumatalakay sa mga isyong palipunan gaya ng kahirapan, edukasyon, o politika. So, di formal na sanaysay. Ang di formal na sanaysay naman ay batay sa mga opinyon na pananaw na nagsulat nito. Ito ay maaring galing sa karanasan o obserbasyon ng may akda. Ang di formal na sanaysay ay mas personal at malaya ang estilo ng pagsusulat. Karaniwan itong tumatalakay sa mga karanasan, damdamin, obserbasyon o kahit mga payak na ideya ng manunulat. Mas magaan, makatao at masining ang paraan ng pagpapahayag kaya't mas madaling let's say, makarelate ang mga readers. Ginagamit ang di formal na sanaysay sa mga blog,
columns pahayagan, o mga personal na liham. So, in short, ang formal na sanaysay ay seryoso, lohikal at batay sa pag-aaral, habang ang di formal na sanaysay ay personal, magaan at batay sa karanasan. Pareho silang mahalaga sa pagpapahayag, ngunit ginagamit sa magkaibang layunin at pagkakataon. Next naman ay ang elemento. Merong 7 elemento ang sanaysay. Una, tema at nilalaman, anyo at estruktura, kaisipan, wika at estilo, larawang buhay, damdamin at himig. So first, we have tema at nilalaman. Ito ang pinakapuso ng sanaysay o tumutukoy ito sa pangunahing paksa o ideya na nais talakayin ng may akda. Pangalawa ay anyo at estruktura. Tumutukoy ito sa organisasyon ng ideya sa loob ng sanaysay. Mahalaga ang maayos na pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari o kaisipan upang madaling manawaan ng mambabasa. Kasi if dili siya nakapasunod, it's hard to understand the flow of the short essay or essay. So, pangatlo, kaisipan. Ito ang mahalagang ideya o punto na sumusuporta sa tema. Maaari itong mga opinyon, datos, obserbasyon o damdamin ng may akda na nakatutulong upang linawin ang paksa. Fourth, we have wika at estilo. Ang paggamit ng wika ay dapat malinaw, payak at angkop sa mga mababasa. Panglima, larawang buhay. Ito ay ang masining na paglalahad ng mga akda na tila nagbibigay ng larawan sa isipan ng mambabasa. Ginagamitan ito ng mga tayutay, matalinghagang pananalita at personal na estilo upang magbigay buhay at kulay na pagsasalaysay. Sixth, we have damdamin. Tumutukoy ito sa emosyon na nais ipabatid ng may akda sa kanyang akda. Maring ito ay lungkot, tuwa, galit o pag-asa. Ang damdamin ay dapat angkop sa paksa at estilo na pagkakasulat. At panghuli ay himig. Ang himig ay ang tono o kulay ng sanaysay. Pinakita nito kung seryoso, mapabiro, mapanuri o mapanlikha ang sanaysay. So next, we have the bahagi ng sanaysay. So sa sanaysay, we have the introduction, body, and conclusion. So sa simula, ito ang unang isinusulat sa isang sanaysay. Ito ay dapat nakakakuha ng atensyon ng mababasa para basahin pa niya ang natitirang bahagi ng sanaysay. So sa unang pangungusap pa lamang, may impact na ito sa mababasa para patuloy niyang basahin ang gitna at wakas hanggang matapos ang isang sanaysay. So next is we have the body o gitna o katawan. Dito nakalagay ang lahat ng iyong mga ideya at pahayag. Mga halimbawa at mas papalalim sa pagsantinalakay sa sanaysay. So nanadaritanan ang tanang opinion nimo about sa imong sanaysay, tanang ideya nimo nakabutang na dara. So sa conclusion, dito nakalagay ang iyong pangwakas na salita o ang buod ng sanaysay. Ito ang wakas ng sanaysay. Maaari itong magwakas sa isang katanungan, hamon o kasabihan. So para sa pagbubuod, ang sanaysay isang mahalagang anyo na sulati na ginagamit upang maipahayag ang kaisipan, opinyon, damdamin at pananaw ng isang tao hinggil sa isang paksa. So, binigyan din ito ang focus ng isang tema o diwa upang mapanatili ang organisasyon at linaw ng mensahe ng may akda. So, para sa pagtataya, so, i-comment nyo na lang dyan kung ano ang sagot at bibigyan ko kayo ng 5 minuto para dyan. So, maraming salamat sa pagsagot, no? Naway makakuha kayo ng perfect score dito dahil kung nakikinig kayo, ito ay i-record ko at isasali sa inyong quizzes. So, para sa takdang aralin, gamit ang anumang app gumawa ng isang Venn diagram, ihambing at ihana ang formal na sanaysay at di formal na sanaysay gamit ang mga aspeto tulad ng layunin, wika, tono, estruktura, nilalaman at pinanggagalingan ng ideya. Maaaring kayo gumamit ng Word document, Canva for collaboration. Pwede rin namang WPS Docs, nakaka-collaborate din doon. So, doon lamang nagtatapos ang ating talakayan. Naway, marami kayong natutunan. Hanggang sa muli.